Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Good morning po and welcome po sa ating araw-araw at buong maghapon na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo magsimula, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, salamat po sa pag-uumpisa ng aming maghapon or kung anumang araw at anumang oras namin matunghayan itong episode na ito. Thank you, God, sapagkat alam po namin na Ikaw ay aming kasama, patuloy ang iyong pagpapala at pagsama sa aming mga buhay. Lord, thank you. Excited po kami sa mga bagong revelation na pagkakalob mo po sa amin. And of course, oh God, salamat po sa mga pabor na nakapalibot na sa amin, umpisa pa lang ng maghapon. Lord, we thank you. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, kamusta po kayo? Alam ko po na kayo po ay ginising ng Panginoon and I pray na kayo po ay merong bagong kalakasan para po sa maghapon. At ang dalangin ko po na sa pagtunghay po ninyo or pakikinig ng maikling episode na ito ay magsilbing lakas at inspirasyon po natin sa maghapon. So, ang ating pong tatalakayin ngayon is what brings you joy? Ano ba ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan or galak sa buhay? Pwede po natin yan sagutin sa napakaraming paraan at napakaraming mga pwede nating sagot, no, sa katanungan na yan. What brings you joy? Ano bang pwedeng magpasaya o nagpapasaya sa'yo? Maaaring sabihin natin, ang nagpapasaya sa akin, Pastor Weng, yung family ko. Wow! To be with your family, to be surrounded by them will of course give us joy. Okay? Ano pa ang nagpapasaya sa akin o magpapasaya sa akin, Pastor Weng? Pagka na-promote na ako o kaya man yung trabaho ko, yung career ko, maganda yung tinatakbo ng aking career. Ayan, it can also give us some joy in our lives. Di ba? Nakakadagdag naman talaga o nakakapagpa-happy o nakakapagpasaya. Ano pa ang makakapagpasaya sa'yo? Ay, naku, makakapagpasaya sa akin pag marami akong mga friends, Pastor Weng. Kasi marami akong mga makakausap, maraming makakasama, maraming pwedeng gawin na kasama sila. These are some of the things na pwedeng makadagdag din ng ating kagalakan, no? Lalo na sa araw-araw pag meron tayong mga nami-meet na mga kaibigan natin, mga old or new acquaintances na nadadagdag sa ating mga friends list. Wow, di ba talaga namang nakaka-happy, nakakasaya, nakakadagdag naman talaga ng kagalakan sa atin. Ano pa ang pwedeng magpasaya sa'yo? Makakapagpasaya sa akin, Pastor Weng, pagka na-meet ko na yung aking right person, yung aking God's will. Ayan, ako, pwede po yan. Kung nagpe-pray ka na, Lord, bigay mo na sa akin yung aking God's will, yung makakasama ko sa buhay. If you're single, hindi ba? Yan, pwede naman talaga makapagpasaya sa atin. Ano pa? Ano pang makakapagpasaya sa'yo sa maghapon na to? Ay, Pastor Weng, makakapagpasaya sa akin talaga pagka marami akong pera. Talaga naman, di ba? Kasi pag marami tayong pera, para we feel like, you know, we're secured. Kumbaga, yung mga pangangailangan natin, matutugunan. O kaya man, pag marami tayong pera, like, you know, hindi tayo kakaba-kaba kung merong mga instant na gastusin. Yeah, pwede naman talaga makapagpasaya po yan. Hindi naman po masama kung masasagot natin na pera. Kailangan ko kasi ng pera ngayon. Pastor Weng, kaya kung magkakapera ako ngayon, I'll be happy. Well, maganda rin pong kasagutan yan. Ano pa? Ano pa kaya ang pwedeng makapagpasaya sa'yo sa maghapon na ito? Pastor Weng, pag natapos ko itong proyektong ito, itong napakatagal ko nang ginagawa na hindi ko matapos-tapos, ayan, makakapagpasaya sa akin. Aba, maganda rin po yun. Yung may sense of accomplishment. Ayan, pwede po 2 thumbs up po yan. Makakadagdag talaga yan ng saya. Kasi pag hindi natin natatapos, hindi ba, stressful. Ako, nakakadagdag ng stress at mga linya sa mukha, no? Pag tayo po ay may mga isipin. And so on and so forth. The list goes on endlessly na pwede po natin talagang sagutin ang katanungan, what brings you joy? Ayan. So, ibig sabihin, marami naman po talaga ang makakapagpasaya sa atin. But come to think of it in the perspective of the Bible, no? Pag tiningnan po natin, marami naman po talaga ang
makakapagpasaya or makakapagdulot, makakapagdagdag sa atin ng kasiyahan sa buhay na ito. But when we look at it in the perspective of yung eternity o yung sa Panginoon, sa Kanyang salita, makikita natin na minsan may mga sources of joy tayo na parang artificial. Hindi po ba? Yung bang pangsamantala lang? Yung bang parang hindi everlasting or long-lasting yung effect na saya sa atin. Hindi po ba? I'm sure makaka-relate po kayo sa sinasabi ko. Like minsan, pagka hinainan lang tayo ng pagkain na kinikrave natin, hindi po ba? Like we're craving something. Kunwari, nagkikrave kayo ng lechon. Ako, galing po ako ng Mindanao recently. Napakadaming lechon po doon. Mabuti na lang. Hindi naman po ako nagkikrave ng lechon. Pero for someone na mahilig sa lechon, maservan ka ng lechon, happy, di po ba? O yun, something that you crave, di ba? Pagka nabigay sa'yo, happy ka naman. Pero, pag naubos mo yon, tapos na. Di ba? Bukas, happy ka pa rin ba? This is what I mean, di po ba? Minsan short-lived yung mga joy na, yung sources of joy natin, yung mga things or mga situation or mga factors that we consider that brings us joy. Di ba? Minsan, superficial sila, mababaw. O kaya man minsan ay temporal sila, panandalian. O kaya man yung joy ay, kumbaga, hindi siya pangmatagalan. Maikli, short-lived, kumbaga. O kaya man yung joy, pwede ring may kababawan, shallow. Ibig sabihin ay, kumbaga, sa maikling pagkakataon, sumaya ka, tapos maya-maya, bumalik na uli yung lungkot mo. Mababaw na kaligayahan. Alam niyo po, meron po akong nakitang definition or pwede nating kapulutan na mas malalim na definition ng joy na pwede natin i-consider at pwede natin talagang pagtuunan ng pansin upang ma-realize natin ang totoong kaganapan ng ating kagalakan, una, sa Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 15, verse 13 in the New King James Version, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit you may abound." Amen. Sa pamamagitan daw po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at nag-uumapaw na galak, no? At kapayapaan ay, yun ang manahan sa atin at mag-umapaw po sa atin. Praise God. So, alam niyo, pag tinignan po natin yung mga nasagot natin kanina, those are valid answers. Wala po akong sinasabi na hindi yan ang totoong source ng joy at hindi yan talaga yung makakapagpagalak sa atin. Because, yung joy na dinidefine natin, of course, according to our emotion, subjective po yan. Kung sa akin, hindi yan nakakapagpasaya. Pero sa isang tao naman, masayang-masaya na siya doon. Abay, we cannot really contest na, hindi, mali yan. Hindi, tama ito. Depende sa'yo. Pero dahil subjective nga po yung joy, tayo po ay bumalik doon sa sinasabi na kagalakan ng Biblia. Yung joy na nagmumula sa ating Panginoon, who is the God of all hope. And sabi niya dito, sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng kagalakan or kumpiyansa sa ating Panginoon, mag-umapaw ang kapayapaan. Tama po, kasi hindi natin madidefine na tayo ay in a state of joy or sa state ng saya o tayo ay happy or tayo ay kontento pag wala naman talaga pong peace. Tama po, kasi yung joy natin, kunwari tumawa ka, pero there's trouble around you or there's trouble affecting you. Again, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na joy na shallow. Ibig sabihin mababaw kasi alam mo that you're in the middle of a situation, you're surrounded by problem, panandalian yung galak mo, pero alam mo you're in deep trouble, hindi ba? So, ito po yung sinasabi natin na kung sa Panginoon po tayo talaga makakahanap ng kagalakan, He is the God of all hope, who brings us all joy, sabi po sa Bible, such that magkaroon daw po tayo ng joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit, we may abound in hope. Sa pamamagitan ng pagnanahan natin or pag-asa natin sa ating Panginoon, ay mag-umapaw daw po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. Yan, diyan tayo makakahanap ng pangmatagalan, ng long-lasting at saka talagang mas malalim na experience natin ng kagalakan sa ating pagkatao inside
and out. Ibig sabihin, hindi superficial yung joy. Maari po kasi tayo ay nakakaranas na marami tayong problema. Pero pag tayo po ay may kagalakan sa Panginoon, magagawa po natin talagang sumaya or magalak or makangiti o kaya man ay mapayapa kahit na po patong-patong ang ating problema. Pwede po yun sapagkat ang Diyos ng kagalakan, ang Diyos ng kapayapaan, the God of all hope, is resident in us. Ito po yung sinasabi ko sa inyo at ito po yung gusto nating puntuhin sa maliit nating devotional ngayon. Na ano man yung kinukonsider natin, no, na magkakapagdulot sa atin, things that can bring us joy. Okay, that's good. Pero I pray na mas mahanap po natin at mas maintindihan natin that it is only in finding the true source of joy, who is our Lord, who is our God, Jesus Christ Himself, will bring us all kinds of joy. Amen. Hindi mababaw, hindi superficial, hindi po short-lived, at hindi rin, kumbaga, panandalian na kagalakan. Kaya nga sabi po sa Romans 12:12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Ibig sabihin, meron po tayong kagalakan dahil meron tayong pag-asa sa God of all hope, ang ating Panginoon. So kahit may pinagdadaanan po tayo, we can afford, yes, na makangiti. We can afford to be still and to know that God is God. No, na kahit na meron po tayong mga problema at hindi perfect yung nangyayari sa atin, ay pwede po tayo pala na makatindig at pwede pa rin tayong humarap sa buhay na ito na hindi durog kasi meron pa rin po tayong kagalakan na masusumpungan at matatagpuan sa ating Panginoon. Sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Kaya nga po, always, ibig sabihin, lagi daw po tayong magalak sa ating Panginoon. Pastor Weng, ang dami kong problema ngayon. Magagalak pa rin pa ba ako? Yes po, kaya po ninyong makahanap ng kagalakan sa Panginoon. Kasi kahit na marami ang problema natin, kabi-kabila yan, lumalaki at talagang parang mukhang hindi natin masolusyonan. Pag ma-realize po natin na meron tayong Diyos na kasama natin, meron tayong Diyos na malaki, mas malaki kaysa sa ating mga problema, meron tayong Diyos na maaasahan, hindi umiiwan sa atin, hindi tumatalikod sa atin, hindi nang lalaglag sa atin. Pag na-realize po natin na meron tayong Diyos na mahal po tayo, then we can find hope na kahit na anong bigat at kahit na po anong imposible ng ating mga sitwasyon, makakahanap tayo ng spark of joy sapagkat alam natin na meron tayong Diyos na kasama natin at mahal po tayong lahat. So ngayong umagang ito, I pray, ma-recalibrate po natin, maipihit natin, at maituon po natin ang ating maghapon at ang ating mga sarili in finding the right kind of joy, una sa ating Panginoon. Kung masaya ka naman na sa buhay mo, edi well and good. Praise the Lord. Tama po ba? Ngayon, if you think na meron ka pang hinahanap, humihingi ka ng tulong, at marami ka pang sitwasyon, before you look at other artificial or superficial kind of joy, I pray mahanap mo sa araw na ito na ang totoong source ng joy mo, yan ang ating Panginoon. So manalangin na tayo. Samahan mo ako sa panalangin na ito. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, we cast all our cares upon you because we know you cares for us, O God. At Lord, salamat po na binigyan mo kami ng bagong perspective tungkol sa mga bagay na magbibigay sa amin ng kagalakan o kasiyahan sa buhay na ito. Salamat, Lord, kung marami po sa amin. Masaya naman ngayon. Praise God. Pero kung meron pong ilan sa amin na nangangailangan ng tulong mo at medyo alam namin na hindi na kami makasumpong ng kagalakan, Lord, thank you sa salita mo. Binigyan mo kami ng pag-asa because you are the God of all hope. You are the God who gives us all kinds of joy, O God. Lord, salamat po na maibsan kami sa araw na ito upang sa ganon makita namin, masumpungan namin na ang tunay na source ng aming galak at kasiyahan ay sa Panginoon, anuman ang kondisyon, anuman ang pagkakataon. Lord, thank you, God. We bless you. In the name of Jesus, that we declare in Jesus' name, amen, amen, amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!